Sa politika at media ngayon, may isang pangalan na halos araw-araw mong maririnig, si Atty. Claire Castro. Sino nga ba siya? Ano-ano ang mga kontrobersiyang kinasangkutan niya? At bakit siya nasa gitna ng maraming usapin ngayon sa gobyerno? Balikan natin ang kanyang background, karera, at ang mga isyong nakakabit sa kanyang pangalan. Si Atty. Clarissa Claire Angeles Castro, si Chong, ay ipinanganak noong June 27, 1969. Nina Conrado S. Castro at Chofista Angeles Castro. Nagtapos siya ng Political Science at Law sa University of Santo Tomas. Siya ay nag-graduate ng Law bilang cum laude at kumuha rin ng Master of Laws. Ang kanyang asawa ay si Charlton C. Chang at meron silang 2 anak. Kilala siya bilang isang batikang trial lawyer at may sariling private law office. Naging presidente siya ng Integrated Bar of the Philippines, IBP, sa Caloocan, Malabon, Navotas Chapter. Noong nasa law school pa lamang, naging aktibo na siya sa UST Free Legal Clinic upang makatulong sa mga nangangailangan ng legal advice. Dahil sa kanyang galing sa pagpapaliwanag ng batas, binansagan siyang abogada ng bayan. Naging host din siya ng Usapang de Campanilla sa DZMM at co-host ng Usapang Batas sa DZXL News. Naging co-host ng programang 3-in-1 sa ABS-CBN noong 2015. Aktibo siya sa kanyang YouTube channel na Batas with Atty. Claire Castro, kung saan nagbibigay siya ng libreng legal tips. Dati rin siyang may legal column sa pahayagang Abante. Sa madaling salita, may legal background na siya, may karanasan sa media, at may sariling karera bilang abogado. Naging pundasyon ito ng pagpasok niya sa pampublikong buhay. Noong taong 2025, si Claire Castro ay hinirang bilang press officer or undersecretary ng PCO o Presidential Communications Office. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Bilang patunay na ang pamahalaan ay bukas, tapat, at nakikinig sa taong bayan, inilunsad kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Transparency Portal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Siya ang naging boses ng palasyo sa mga press briefings, kumakatawan sa gobyerno sa usapan ng komunikasyon at media statements. Pagkatapos ng internal realignment sa PCO na nag-utos ng courtesy resignation sa mga political appointees, kinumpirma ng PCO na mananatili siya sa pwesto. Sa ganitong kapasidad, naging public face siya ng Malacanang kapag may issue, reklamo o kontrobersya, kaya malaki ang impact ng bawat salita at kilos niya. Pero hindi laging madali ang pagiging nasa spotlight, at si Claire Castro meron ding mga usaping kontrobersyal. Noong November 2025, isang senador ang naglahad ng isang voice clip na umano'y nagpapakita kay Claire Castro na nakikipag-usap sa isang vlogger. Ngunit agad na itinanggi ni Castro na siya ang nasa recording. Ayon sa kanya, hindi po ako ang nasa video clip. Iba ang pinapakitang mukha. Wala rin kinumpirmang ebidensya mula sa mainstream media para patunayan ang claim. Naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? Hindi ko kailangan sagutin, itanong sa kanila. Dapat wala. Meron po kasing lumabas na voice recording, kung pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira. Pwede po natin mapakinggan. Ako po ay merong final na bill kasi. Ang tawag po natin dito ay Anti-Troll Farm Act. Mahingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin.
Puro nga kayong palpak eh. Puro kayo hingin ng budget, wala naman nangyayari. Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Pangalawang kontrobersiya ay ang lumang video kung saan makikita siya nagrereklamo sa mga pulis na wala daw warrant noong arestuhin ng MPD ang kanyang kliyente. Si Castro, pati ang asawa niya at ang sekretary ay na-detain. Nang sumiklab ito muli online bilang eskandalo, may kumalat na balitang pinaalis siya sa kanyang posisyon bilang press officer. Subalit ayon sa fact check, hindi siya tinanggal sa pwesto. Nanatili siya bilang press officer kahit may lumang video. Ang pangatlong kontrobersya ay nang tinawag ni Claire Castro na fake news peddler ang isang kilalang abogado at kritiko ng gobyerno. Walang iba kundi si Harry Roque. Dahil umano, sa di umano'y walang ebidensyang paratang. Kapag tinawag siyang attack dog na Malacanang, mariing itinatanggi ito ni Claire Castro. Ayon sa kanya, simpleng pagtatanggol lang daw siya laban sa mga maling impormasyon at kawalan ng katotohanan. May mga pagkakataon rin na iniinsulto niya ang kanyang mga kritiko sa social media. Tinawag silang mga garapata, isang salitang mabigat sa konteksto. Kamakailan, nagbabala naman siya tungkol sa pag-share ng mga AI-generated na video, lalo na mula sa mga public officials, dahil maaaring magdulot ito ng maling impormasyon sa pagkasira ng tiwala ng publiko. Kaugnay nito, isa ang mga viral videos na kumalat. May mga nagsasabing na bulgar na si Castro sa issue ng deepfake AI-generated video na kumakalat online para siraan siya. At nitong November 2025, isang kilalang abogado at dating opisyal, Rowena Guanzon, ang nagsabing kung may legal na diskurso, dapat daw abogado sa abogado. Naharapin nila ni Claire Castro, isang hamon sa kanyang katayuan bilang press officer. Tanggalin si Auntie Claire kasi ano natin yan siya eh. She's our entertainment of the day. Huwag na po. BBM, huwag niyong tanggalin yan si Auntie Claire. Kasi nakaka-entertain yung mga sagot-sagot niya. Speaking of... Subalit hindi rin naman tumahimik si Atty. Claire Castro sa mga paratang at kontrobersya. Ito ang ilan sa kanyang mga depensa at paliwanag. Tungkol sa leaked voice clip, mariing itinanggi siya ang tao sa recording at sinabi niyang may maling personalidad ang ipinapakita. Kaugnay ng attack dog label, iginiit niyang simpleng pagtatanggol lamang ang ginagawa niya laban sa fake news at hindi ito nangangahulugang siya ay marahas o bulgar. Tungkol sa lumang viral video at umano'y dismissal, malinaw na ipinakita sa fact check na nanatili siya sa pwesto. Sa issue ng fake or AI-generated content, panawagan niya na maging responsable ang publiko sa pagkakalat ng video o impormasyon, lalo na kung galing ito sa mga social media o mga hindi kilalang sources. Ang kaso ni Claire Castro ay halimbawa ng pinaghalong politika, media, batas, at social media dynamics. Narito ang ilan sa mga aral at tanong na maaaring lumabas. Transparency at katotohanan. Mahalaga ang pagiging tapat sa impormasyon, lalo na kapag nasa gobyerno. Kapag may audio o video circulating, dapat malinaw kung tunay o peking clip. Pangalawa, responsibilidad sa media and social platforms. Sa panahon ng AI, deepfake at mabilisang pagkalat ng videos, kailangang maging maingat ang publiko. Ang isang viral video ay maaaring sumira ng reputasyon, kaya dapat fact-check muna. Kahit may lumang kontrobersya, ang posisyon ng isang tao ay may proseso. Hindi basta-basta maaaring tanggalin ang isang opisyal dahil lang sa viral video o aligasyon. Kailangang may matibay na ebidensya. Ang pagiging abogado ng gobyerno o spokesperson ay kadalasang ginagawang target ng mga kritiko. Kailangang may balanseng pag-uusap, hindi puro banat at personal na pagsisira. Si Atty. Claire Castro, tulad ng maraming public figures, ay simbolo ng komplikadong interplay ng batas, politika at media sa modernong Pilipinas. May mga tanong,
Kailan nagiging lehitimong issue ang isang viral video? Paano natin mapaghihiwalay ang totoo sa clickbait, lalo na sa panahon ng AI at deepfakes? Hindi ko sinasabing perfecto siya. Marami ring valid na pagtatanong sa kanyang mga kilos at pahayag. Pero mahalaga ring kilalanin na may proseso at hindi sapat ang chismis o viral video para bumitaw ng pwesto. Sa huli, bilang mamamayan, tungkulin nating maging mapanuri. Huwag basta maniwala. Huwag basta magpakalat. I-verify. Tanungin. Mag-fact check.